Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. So ito kabibig ha, meron daw nagka-anxiety attack. Meron daw nagkaroon ng sleepless night. Hala ko, anong nangyari kabibig? Tila yata hindi na makakatulog sa pag-isip-isip si Claire Castro dahil sa kaso na kinahaharap niya laban kay Congressman Leandro Leviste. Nako! At sinagot na ni Claire Castro ang kaso na isinampa ni Leandro Leviste. At si Claire Castro kabibig ha, humihingi ng 500 million damages kay Congressman Leandro Leviste. Bakit siya humihingi kabibig? At sinagot naman siya ni Congressman Leandro Leviste. Ay, nagkasagutan silang dalawa. Pero ito lang talaga ha, ang napansin ng mga netizen. Nabaliw na ba si Claire Castro sa pag-iisip-isip? Kasi sleepless night, nagka-anxiety, cyber libel ang kinaharap ni Claire Castro at grabe ding humingi si Leandro Leviste. Ito kabibiga, ito ang latest news ngayon. Leandro Leviste, grabe. Si Claire Castro ha, ito kasi ito ha, humihingi si UC Claire Castro na bayaran ko siya dahil sa sleepless nights and anxiety. Bakit siya nagka-anxiety kung talagang confident at matapang siya na talagang wala siyang kasalanan, di ba? Kung hindi ka guilty, kung talagang you think na tama ang ginagawa mo, bakit ka nagka-sleepless nights and anxiety? So, meron kang dinadalang mabigat sa puso mo? Guilty ka na ba, Claire Castro? Kasi ang taong hindi makakatulong ng mahimbing, meaning, may tinatagong lihim. Nako po, sleepless nights and anxiety na dulot umano sa kasong isinampa ko laban sa kanya. Ay, nako po, yan pala ang rason. Dahil sa kasong isinampa ni Congressman Leandro Ligada Leviste, hindi makatulog si Claire Castro. Kaya pala sometimes, parang hindi natin maintindihan mga sinasabi niya sa press con. Kaya pala, now we have the answer. Nagkaroon pala siya ng anxiety at sleepless nights dahil, natakot siya at problemado siya kung saan siya kukuha ng pera para pangbayad niya kay Leandro Leviste kung manalo si Congressman Leandro Leviste. Kasi sleepless nights and anxiety na dulot umano ng kasong isinampa ko laban sa kanya. Wala akong obligasyong bayaran siya. Pero kung kailangan niyang magpagamot ngayon, bukal sa loob kong sagutin ang kanyang gastusin sa ospital. Claire Castro, kung gusto kang magpagamot daw, punta ka lang sa ospital, kontakin mo si Congressman Leandro Leviste at don't worry, sasagutin niya ang gastusin. Dahil itong kaso ni Congressman Leandro Leviste, hindi niya iuurong. I-continue talaga niya, dahil. Pero iba din ang epekto ni Claire Castro sa sleepless night and anxiety kasi ang sagot ni Claire Castro kabibig, ito ha. Grabe, magpabayad si Claire Castro dahil sa pagkaso mo sa akin ni Leandro Leviste. Ito ang nangyari sa akin ngayon. Ayan Claire Castro humingi ng 500,000 or 500 million danyos laban kay Leviste. I already filed my reply and as part of my counterclaim, I'm asking for a 500 million na danyos. Kaka-file ko lang ng answer. Wow. Hala, si Claire Castro, no? Parang hindi ko maintindihan. Baka ito yung epekto ng sleeplessness anxiety. Ito, umani ng pansin ang naging pahayag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro matapos siyang humirit ng 500,000 danyos laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa gitna ng kailang kinakaharap na cyber libel case. Ayon kay Castro, bahagi ito ng kanyang counterclaim matapos niyang kasuhan ni Leviste ng 110 million civil damages kaugnay ng umano'y mapanirang pahayag tungkol sa solar business ng mga kongresista. Sabi ni Claire Castro, nakapaghain na ako ng aking sagot at bilang bahagi ng aking counterclaim, humihingi ako ng 500 million danyos.
Hindi rin nagpahuli si Castro sa kanyang depensa. Ipinahayag niya na siya mismo ang haharap sa kaso bilang abogado at hindi nakukuha niya na hiwalay na counsel. Natural, oy. Kung matalo ka pa ni Leandro Libiste, magbabayad ka ng 110 million, wala ka ng pera. O paano mo babayaran yung mga counsel mo? So, lawyer ka naman din, kailangan mong, you have to stand on yourself, lawyering yourself. Tama ba yun? Sa kabilang panig, nauna nang iginiit ni Liviste na ang kanyang isinampang kaso ay para lamang ipagtanggol ang kanyang pangalan at linawin ang umano'y maling impormasyon at hindi upang ipakulong si Castro. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Castro sa kanyang paniniwala na ang kaso laban sa kanya ay isang hakbang upang patahimikin siya, lalo na sa kanyang mga naging pahayag sa publiko hinggil sa mga isyu kabilang ang kontrobersyang may kinalaman sa solar business at mga alegasyon na umabot hanggang sa usapin ng Cabral Files. Sa ngayon ang parehong panig ay naghain na kay kanilang malalaking claims na danyos. 110 million mula kay Liviste at 500 million mula kay Castro na nagpapakita na ng umiinit na banggaan sa pagitan ng dalawang personalidad. Ito lang ang views ko ha. Kailangan talaga matapos ang kasong ito bago makaupo si BP Sara, Claire Castro. Kasi kung hindi ito matatapos at makakaupo na si BP Sara bilang bagong presidente, naku, lagot ka, Day. Handa-handa ka talaga, Day. Baka may ilan pang kaso na haharapin mo. Diba? Ang dami mong ibinahagi, ang dami mong mga fake news na sinasabi ni tungkol kay Pangulong Duterte at kung ano-ano pa. Marami daw mga nakuhang mga video yung ibang tao na galing talaga sa bibig ni Claire Castro. So what if kung pakakasuhan ka ng mga, kung hindi si BP Sara kundi ibang tao, di ba? So maghanda-handa talaga si Claire Castro. Dapat talaga ito, Claire Castro, matapos na itong kaso mo laban kay Leandro Liviste. Manalo ka man, o makakuha ka ng 500 million. Matalo ka man, magbabayad ka ng 110 million damages kay Leandro Liviste. Pero sabi ni Leandro Liviste, sabi niya dito, humihingi si Claire na bayaran ko siya dahil sa sleeplessness and anxiety na nagdulot umano ng kaso isinampa ko laban sa kanya. Wala akong obligasyon sa'yo na bayaran ka. Ako nga ang nagkaso sa'yo, tapos ako pa ang magbabayad sa'yo. Pero kung kailangan niya ng magpagamot ngayon, bukal sa loob kong sagutin ang kanyang gastusin sa hospital. Parang sarcasm talaga ang reply ni Liano Liviste. Diba? Sobrang anxiety, panic attack na ni Claire Castro, yun pala nangyari sa kanya. Diba? Ito naman ang komento ng ating mga netizen after na nabasa ang response ni Congressman Leandro Liviste. Ako gagamot sa kanya, libre po kung guilt is personal. Sabi ng mga netizen, guilt is personal. Full of anxiety yan kasi may talo siya sa kaso. It's not your obligation, but if you feel like helping her, go. Love it kung may masakit ka pa din naman sa kanya, kahit papaano, more stress sa kanya po. I love it. Diba? Kaka-live niya yan sa YT niya, waiting for season 2. Ingat po palagi. Extortion yan, ay. Psychiatric treatment yata nais niya kung nabi naman kayo. Excited to see the diagnosis from the psychiatrist. Huwag naman, nagka-sleepless night si Castro ha, then anxiety, ganun kayo mag-comment kay Castro. Huwag naman pong ganyan ha. Respeto na lang. Kayo, respeto. Kaya nga kabibig, yung ibang netizen, pinagtatawanan yung 500 million na damage just daw hinihingi ni Claire Castro, di ba? The case will just in time for the court disposition that she is no longer the PS since wala nang malakasan pamilya, pero giving her credit kasi abogado never has a waste of resources, etc. Isang malita lang yan, ate. Ambot ni mo, Auntie Claire. Miss Claire has all rights to counterclaims. We'll see the outcome. Tama naman. Sagot na daw ni Kong Liviste kung mapapagamot ka ngayon. Ala ka, naku po, ito pa. God has a way of balancing good and bad. Let's see what will happen to you when circumstances change and your positions exchange. Tama. As Liviste also, okay, he has more to explain than Attorney Claire Castro, okay?
Normal, fine ranges from 40K to 1.2. Special to 500 million reputation. Local versus brilliant boy. Were you able to pay the fees for your counterclaim? Oh, sabi ni Jonathan. Ako, no smart lawyer will handle his own case. That's law 101, isn't it? Yan dapat para maparisan sa naghahati ng mga fake news at siya mismo ang tatayo bilang lawyer ng kanyang sarili. Hindi na kailangan pang mag-hire ng sakatutak na lawyer para ipagtanggol ang sarili. You can ask whatever you want but only court can decide how much you deserve. Oh. So yun kabibig ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na ito. Kaya kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito na ano daw, nabaliw na ba si Claire Castro? Parang hindi naman siya nabaliw. Yung iba kasi nag-comment, baliw na si Claire Castro. Huwag kayong ganyan ha. Ano lang siya, nagka-anxiety attack dahil sa sleepless nights na iniisip niya ang kaso niya kay Leonor Liviste at dahil doon napag-isipan niya ng kanyang counterclaim na maka-counterclaim ako dahil sa ginawa ng pagkaso ni Liviste sa akin, nagkaroon ako ng sleepless nights and anxiety attack. So, dapat bayaran ako ni Leonor Liviste ng 500 million. Tinaasan ni Claire Castro, di ba? Ang Liviste, 110 lang ha. Cyber libel yan. Tinaasan ni Claire Castro into 500 million. Tingnan natin kung ano ang kaya mo Liviste. So yun lang kabibig ang ating libak-libak for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Talerikis Madam Claire Castro. No? Well, kung ikaw ba talaga nagkaroon ng sleepless na anxiety, of course, gagawin mo talaga lahat. Uy, mabayaran mo talaga ang mga gabi na hindi mo maisip kung guilty ka ba, natatakot ka ba, o ano kaya ang pwedeng mangyari sa'yo, makulong ka ba, saan mo hahanapin ang 110 million, diba? What if kung si BP Sara na ang maging presidente at hindi matapos-tapos ang kasong ito, matalo talaga ako. O di kaya baka may mga iba't iba bang kasong isasampa sa akin. Aside from Leonor Liviste, may iba pang kaso, another kaso. Saan ako hanap ng pera? Wala na akong posisyon. Bak si BP Sara na aming naging presidente. Anong mangyari sa akin? Baka yun ang iniisip ni Claire Castro ba? Masyado siyang advanced mag-isip. Pero mas mabuti talagang advanced ka mag-isip, Claire Castro, kasi pwedeng mangyari yan. Yun lang kami, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.